Kahapon lang, February 23, 2026, dalawang Japanese warships ang pumunta sa Davao City. Formal itong port visit pero hindi ordinaryo ang timing dahil sa likod ng mga handshake at official photos, may isang barko na patuloy na lumalabas sa mga usapan sa pagitan ng dalawang bansa. At ngayon, nandito na sila sa ating pintuan. Ang tanong ngayon, bakit ngayon? At ang sagot sa tanong na yon ang kwento ng video na ito. Dahil sa likod ng port visit na yon, sa likod ng mga handshake at official photos, may isang barko na patuloy na lumalabas sa defense analysis at regional discussions tungkol sa hinaharap ng Indo-Pacific. Isang barko na pinili ng Australia, isang barko na tugma sa hinahanap na kakayahan ng Philippine Navy. Isang barko na lahat ng signs ay nagtuturo sa direksyon ng Pilipinas. Ang pangalan niya ang Mogami Class Frigate. Ang Mogami Class o ang 30 FFM ay ang pinakamodernong surface warship ng Japan. At kapag sinabi nating moderno, hindi natin ibig sabihin ang bago lang nagawa. Ibig nating sabihin ghost ship. Dinisenyo ang Mogami para maging halos invisible sa radar. Stealth hull, mataas na automation. Ang hitsura niya, hindi katulad ng anumang barko na meron ngayon ang Philippine Navy. 3 uri ng pakikidigma, sabay-sabay. Anti-submarine warfare. Hinahanap at hinaharap nito ang mga submarino na nagtatago sa ilalim ng West Philippine Sea. Mine countermeasures. Inaalis nito ang mga mine na maaaring itanim ng kaaway sa ating karagatan. Surface warfare. Hinaharap nito ang mga barkong pandigma ng kahit sinong kalaban. Isang barko. 3 misyon. At narito ang detalye na halos walang nagsasabi. Ang Mogami ay kailangan lamang ng 90 crew members. Para sa konteksto, ang karamihan sa mga frigate sa ganitong sukat ay nangangailangan ng 150 o higit pa. Ang Philippine Navy ay laging kulang sa tauhan. At dito, ang pinaka-advanced na frigate sa klase nito ay mas madaling patakbuhin kaysa sa mga mas lumang disenyo. Mas kaunting tao, mas maraming kakayahan. Yon ang Mogami. Ngayon, bakit lumalabas ang Mogami ngayon? Bakit ngayon lang at hindi noon? Dahil ilang araw lamang ang nakalipas, noong February 21, 2026, ang Japan ay nag-aproba ng bagong patakaran na nagbabago ng kanilang stance sa pag-export ng lethal weapons. Sa loob ng maraming dekada, ang Japan ay hindi maaaring mag-export ng fully armed warships. Ngayon, malaki na ang nabawas sa hadlang na yon. Ang pintuan ay bukas na. At ang Mogami, ang pinaka-advanced na frigate ng Japan, ay nakatayo sa kabilang panig ng pintuan na yon. Kung kailangan pa ng malinaw na patunay, noong August 5, 2025, ang Australia ay pumili ng Mogami class bilang kanilang susunod na frigate. 6.5 bilyong dolyar ang deal. Isipin ninyo yon, ang Australia na may sariling advanced na navy ay pumili ng Japanese frigate kaysa sa lahat ng ibang option sa mundo. At dahil sa tagumpay ng Australia, mas lumakas ang posisyon ng Japan sa pag-offer ng advanced platforms sa mga strategic partners sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas. At ngayon, pag-usapan natin kung bakit lahat ng senyales ay nagtuturo sa iisang direksyon. Sign number 1, ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas malakas na frigates ayon sa Horizon 3 Modernization Program. Sign number 2, umusad ang Japan sa rules na naglilimita sa lethal exports. At nitong February na-approve ng ruling party ang draft proposal para paluwagin ito.
Malaki na ang nabawas sa dating hadlang. Sign number 3, ang Mogami ay napatunayan na sa Australia. Walang tanong sa kakayahan nito. Sign number 4, ang Pilipinas and Japan ay may ACSA na, isang Military Logistics Agreement na pirmado noong January 15, 2026. Mas pinadali na ang logistics support kabilang ang fuel at iba pang supplies kapag may joint activities ang dalawang bansa. Yon ay malalim na military partnership. Sign number 5, kahapon, Japanese warships sa Davao sa panahon na aktibo ang lahat ng usapang ito. 1, 2, 3 palatandaan. Coincidence ba? 5 palatandaan na nagtuturo sa iisang direksyon? Yon ay pattern. Malinaw tayo dito, walang napirmahan pa, walang opisyal na anunsyo mula sa Department of National Defense. Ngunit ang mga pundasyon ay nandoon na, ang legal na daan nandoon na, ang track record nandoon na, ang military ties nandoon na, ang mga bumisitang barko, ang JS Yamagiri at JS Shiranui ay nandoon sa Davao Bay kahapon. Hindi natin sinasabing sigurado ito. Ang sinasabi lamang ang mga kondisyon para sa isang posibleng high-end Japanese frigate acquisition ay mas malinaw na ngayon kaysa dati. Kung matutuloy ang direksyon na ito, ang Pilipinas ay magiging isa sa iilang bansa sa Asia na nagmamay-ari ng pinaka-advanced na stealth frigate sa rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa isang barko. Ito ay tungkol sa isang bansang hindi na handang maging tagapanood lamang sa sariling karagatan. Ang West Philippine Sea ay atin. At kung ang Japan ay handang ibigay ang pinakamahusay nila para tulungan tayong ipagtanggol ito, ang tanging natitirang tanong ay, handa na ba tayo? Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.